Magandang hapon. Ako po si Rafi Tima. Ako naman po si JP Soriano. Sa mahigit isang buwang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas, naipit pati ang marami nating mga kababayan. Ito ang kwento ng kanilang mga pinagdaanan at ang malaking misyon para sunduin sila mula sa digmaan. What we are witnessing are war crimes, blatant barbaric war crimes. Slaughtering civilians, abusing hostages, taking babies from their mothers. There are no words to describe such savagery. Sa Operation Al-Aqsa Storm ng Hamas, nagulantang ang Israel. Nasa state of war ngayon ang Israel dahil muling nabuhay ang hidwaan nila ng grupong Hamas. Now is the time to obliterate Hamas's terror infrastructure, to completely erase it, so that such horrors are never committed again. דנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף, אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Sa matinding ganti ng Israel, nadamay ang mga inosente. Basta bagsak lang po sila ng bagsak ng bomba. My God! My God! Sa sumiklab na digmaan, apektado ang marami nating kababayan. Uy, bilis na! Uy, ayan na sumasabog! Sumasabog! Dali na! Isang Pilipino ang na-ospital, habang 20 naman ang na-rescue o nailipat sa mas ligtas sa lugar. Kaya ang malaking misyon, sunduin ang naiipit na mga Pinoy. Hello, si Rafi, JP Galapin. Kaysa ang GMA Integrated News sa Di Birong Hamon. GMA Integrated News. Dapat makapture natin yung Israel-Hamas war. Isa sa pinakamahirap siguro nito na magiging coverage. Higit isang linggo mula nang sumiklab ang giyera, ikinasa ang mga hakbang. Pwede ito? אני רשאי להיכנס, תפו פגיעה, נכנס לביצוע, יודיע בפנייה. Anim na oras mula nang makuha ko ang aking Egyptian visa, lumipad agad ako sa bansang tanging lagusan ng mga gustong takasan ang kaguluhan sa Gaza. Okay. Touchdown Egypt. Madaling araw dito sa Cairo. 5 hours ng time difference sa Pilipinas. Nakaabang na rin ang team ng GMA Integrated News sa Egypt. Nakaalerto na ang mga tauhan ng Philippine Embassy roon para sa anumang oras na pagbubukas ng Egypt-Gaza border. Nasa Gaza sa okay, Rafah. And this is Cairo. So Ismailia up to here and then cross the border and then travel. Sudan is here. So yung Cairo to Sudan, about 16 hours by land. Pero hindi basta-basta ang pagpunta sa Rafah border crossing. Kahit nga mga kawani ng embahada na magtutungo sana sa Rafah border crossing nang mapabalitang magbubukas ito, hinarang sa bayan ng Ismailia bago makatawid ng Suez Canal. Bumata ngayon dito sa International Press Center dito sa Egypt. Kaya natin kung pwede tayong makakuha ng accreditation para makapag-cover dito. Is that the gate?
I said soldiers in front, so I think that's them. Hi, good afternoon. Yes, this is Rufino Tima. I'm trying to cover the repatriation of Filipinos from Gaza. Sabi nung kausap ko, dapat daw nagpadala kami ng request 1 month before ako dumating. Of course, biglaan to, so hindi na natin nagawa yun. Hopefully, may makuha akong accreditation bago lumabas yung mga Pilipino sa Gaza. Malaki ang papel ng Egypt sa tuwing sumisiklab ang gulo sa pagitan ng Israeli Defense Forces at grupong Hamas. Halos lahat ng supply sa Gaza mula pagkain, gamot, pati na krudo at gasolina sa kanila nang gagaling. Mga kapuso, magandang hapon po mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mag-aalas 2 na po ng hapon dito. Mula sa ASEAN GCC Summit coverage sa Saudi Arabia. Papunta tayo ngayon sa ating connecting flight from Riyadh papuntang Dubai, and then Dubai papuntang Tel Aviv sa Israel kung saan tayo magpapunta. Ala po di 500 kilometer. Flight time to Dubai, 1 hour 35 minutes. Sa Dubai International Airport nakilala ko ang mga OFW na sina Alan at Jenny Rose. Nagbabakasyon sila sa Pilipinas nang lumusob ang Hamas. Makakabalik pa ba ako? Yun yung unang pumasok sa isip ko kasi first time na nangyari yun, may nakapasok eh. Sa kabila ng panganib, lakas loob silang babiyahe pa Israel. Pero may ilang kinaharap na balakid. Di ba sabi kanina kailangan ng clearance? Oo, saan tayo po ng clearance? Baka ibibigay nila mamaya. Na-cancel yung ibang flights from like 6 to 7 flights in a row. In a day, now like 1 or 2 flights na lang po. Tadhana na marahil ang gumawa ng paraan para kami makabiyahe. Ingat kayo. Bye-bye. Thank you. Sa airport sa Tel Aviv, ramdam ang ubod ng higpit na seguridad. Dumaan nga ang aming team sa maraming screening bago makalabas. Sa paliparan, nasaksihan namin ang mga muling pagkikita. We will see each other again. At paghihiwalay, dulot ng digmaan. Natatakot ako sa kaligtasan ng baby ko, kaya nag-decide ako for repatriation ng Philippine Embassy. She gave her heart and she was part of the family. It's very emotional for us. Narito po tayo ngayon sa lugar na yon, kung pareho, kino-cover po natin sa resolution dahil po nasa aking likuran ang isang bahay po na tinamaan ho o nabagsakan po ng missile impact o yung mga debris ng missile na na-intercept bandang alas 9 at alas 10 ng gabi oras dito sa Israel. Napakalakas daw. Siya po ay natakot daw ng husto dahil sa lakas ng impact. Everything all right? God with Itano. God will be with us. Let's go. Habang nagko-cover kami. Let's go. Kuya Kim! Pasok, we can go sa internal. Lang yung camera, iniwan ko. Narinig po ngayon, sa safe na area. Nakakarinig po kami ng ibang putok, ibig sabihin na intercept na. Ito yung first time na naka-encounter tayo ng actual siren simula nang dumating tayo dito sa Israel. Pero busy, we can go out? The guideline says you need to at least wait 10 minutes but somebody said okay na eh. Ngayon ko lang na-explain. Ngayon lang natin nararamdaman yung Yun, kitang-kita mo yung usok sa paas. Sunod-sunod at kabi-kabila ang missile alert warning sa iba't ibang lugar sa Israel. Sa gitna ng patuloy na pagpapakawala ng mga rocket ng mga teroristang Hamas. Yes, but we need to, there's a... Let's go down. Come on, open the door. Okay. Papabalik na kami nito sa Tel Aviv mula sa rehiyon ni Zion.
driver namin parang natulala eh. Hindi kami makalabas kasi yung remote ng pintuan nasa kanya. May pumuputok na sa taas. Kami nandoon pa rin sa loob ng sasakyan. Kaya sabi ko, let's go down, open the door. Sa Dizengoff Center sa Tel Aviv kinabukasan. Patuloy ang missile warning. Kalalabas nga lang namin sa bomb shelter. Pangalawang beses na yung pag-siren. Ang pagitan lang 10 minutes. So bababa na naman tayo sa bomb shelter. Kasama yung mga Israelis. Everything okay? You okay? Yes. Kahit tila ba sanay na ang mga taga rito, dama pa rin ang peligro. Anytime, violence could erupt. So mabuti nang nakahanda tayo. Pati diyan ni Rica Sol, mga hotel worker dito na una kong nakapanayam. Isasarado po namin na gano'n talaga siya as isi-sealed siya. Sabi po kasi sa amin, as long na sarado tong bakal, safe kami. Automatic daw po na talagang pag nag-close na, meron daw pong lalabas ng mga hangin-hangin, yung mga gano'n. Baka ito yung extras. Ayan, tulad po nito. May stock na po kami tubig, mga pagkain nila. Dito sa shelter. Ayan, malakas. Mga paghahandang umigting dahil sa pag-atake ng Hamas. Naglirot Pilipinas. Narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng Kibbutz Re'im. Dito po ginanap yung madugong Supernova Music Festival kung saan po daan-daan yung pinatay ng grupong Hamas. Makikita nyo naman, may mga tents pa, yung mga dala nilang gamit, naiwan po nila. Papaalis na kami sa Kibbutz Re'im. May tunog po na wala kasing siren dito. So may mga pagsabog. Ang sabi sa amin, pag minarinig na pagsabog, umalis na agad. So sasakay na tayo. Folks, please mount your vehicles. We have to go. Sunod naming tinungo ang Kibbutz Be'eri. There was a massacre here, but it could be much, much worse. Ilang beses po sila nag-attempt na buksan. Sabi ko, Diyos ko, wag po. Sabi ko, sa isip ko yun po lagi nagdadasal po ako. Ito na po ang itsura ng Kibbutz Be'eri ngayon. Sunog-sunog na po ang mga bahay. Dito po natagpuan ng maraming mga pinatay na individual. Kabilang na po ang 2 Pilipino. Later on, we found out na isa sa mga bahay na pinuntahan namin, doon pala yung bahay ni Paul Castelvi. Nang malaman kung wala na po siya, paano ko pa siya mayayakap? Wala na po siya. Sa mga naulila, Gante po kami ng balita para sa kanya. Pero dumaan po yung isang araw, dumaan po yung pangalawang araw, dumaan po yung pangatlong araw. Wala po. Isa sa mga naging tulay si Shai Kabayan. Ang mission namin hanapin yung mga kababayan natin na nawawala kasi wala kaming balita. Nagmaneho siya para sa ating mga opisyal. Ako pa nga laging tinatawagan araw-gabi. Ano na ang update sa kapatid ko? Shai, we will start tomorrow to find them. Hanapin muna natin sila sa mga hospitals. Isa sa mga nahanap, si Joey, nakaligtas sa pag-atake sa Kibbutz Be'eri. Takbo na ako sa mamad. Almost 1 hour. Paulit-ulit nilang binubuksan. Pinupukpuk nga nila. Binaril nila, pero parang tumalbog yung bala nila. Hanggang sa miracle talaga. Umalis na sila. Nung hindi nila mabuksan, hindi talaga nila mabuksan eh. Sinunog nila yung bahay. Halos 15 oras siya sa bomb shelter. Ang sumunod na kumatok
Sabi nila, sino andyan? Hindi ako mimik. Hindi ko alam na IDF sila kasi hindi ko pa nakikita noon. Pagbaril nila, ang laki ng bala na umusili doon sa pinto. Tuminapo na ako eh. Tumama dito. Ito, ang kamay ko, pagkatama, puro dugo. Napasigaw nga ako. Nung buksan mo, sabi nila, binuksan ko. Nung pagtingin ko, masundalo. Kaya, thank God talaga. Kan mga hindi naniniwala na sa miracle dito ko. Patunay. Milagro talaga. Ang mga umalis sa Northern Gaza dahil sa taning ng Israel, hindi rin pala ligtas sa pinaglikasan. Kahit pa sa refugee camp. Higit 1 milyon sa Palestine ang mga lumikas dahil sa digmaan. There's nothing there. Wait lang po. Kabilang ang Pinay na si Nadia at Palestinong mister na si Mahmoud. Kararating lang nila sa Gaza nang magkagyera. Habang hinihintay ang aking permit para makapag-cover sa Egypt side ng Rafah border, nakakausap ko sila kahit paputol-putol ang internet. Ang bungad nila sa akin, namatayan yung asawa niya, si Mahmoud, ng 27 na relatives sa isang airstrike. Yung 27 po na yun, halos lahat po bata. At saka babae po. Ano yung binombabari? Bahay? Meron bang target na malapit Bahay po yun, bahay po talaga. Kung tutuusin po, wala po talaga kaming tulog. Sa sobrang takot po natin. Is it here? 2 gabi matapos kaming magkausap, sila Nadia na ang muntik mapuruhan. Ang missile tumama raw sa likuran ng kanilang tinutuluyan. Pinalilikas na ng ating gobyerno ang mga Pilipino sa Gaza Strip sa gitna ng ikinakasang ground offensive doon ng Israel. Lalo't kalaunan, napasok na ng puwersa ng Israel ang Gaza. Sa hindi humuhupang bakbakan. Mula sa lupa, dagat, at sa ere. Sa umaga, hanggang gabi. Walang kawala ang mga walang kalaban-laban na lumalaban para mabuhay. Gaza is becoming a graveyard for children. Gaza is dying and the healthcare system there is bleeding. Hindi po pwede na matatapos ito sa pamamagitan ng uubusin mo lang yung kabila. Ito yung punto ng mga Israeli na Hamas yung nag-umpisa. Sila yung umatake noong October 7. No? At yung ginagawa lamang nila ay paninigurado na hindi na makakaulit ang Hamas. No? Kaya lang, ayun nga, ang problema mo dito ay yung backlash doon sa kanilang ginagawa. Sino may responsibilidad dito? Pareho eh. Halos napatag na ang Gaza. Ang bahay ni Mahmoud sa Rafah City, ganito na ang itsura. Everything is destroyed. There is a lot of houses destroyed. Even the street we cannot walk. It's really hard. We didn't stay long time because it started to bomb again. Sa Rafah Governorate kung saan sila lumikas,
nagkakaaway na raw sa pila sa mga bakery. Sobrang hirap mag-stock ng pagkain. Kasi po wala pong ref eh. Kahit naman po bumili kami ng kahit ng maramihan, hindi po kaya kasi masisira din po agad. Kasi walang kuryente. Kaya everyday po talaga naghahanap po kami anong pwede namin kainin for this day. Day 10 na stay ko dito sa Egypt. Hindi pa rin bukas yung border para sa ating mga kababayan. Hopefully, in the coming days, mabuksan na ito. Kakaibang hamon ang mag-cover na mag-isa. Mula sa pagla-live, Check. Hello. hanggang sa pagkuha ng mga video. Ilang beses akong sinita ng mga pulis. At pinatigil ang sasakyan. Stop kami ng mga pulis dahil nakita daw na nag-video ako. Ika nga ng isang mamamahayag mula Espanya. Coming here to Egypt has been very difficult to work because we couldn't get the permit to go to Rafah to see the crossing of the foreigners or the delivery of the humanitarian aid. And then every time we try to go somewhere in the street to interview someone, we have some problems. Gayunman, tuloy ang pagbabalita. Dahil sa Gaza, mas matinding di hamak ang kanilang mga pinagdaraanan. Isang kababayan natin sa Gaza ang sugatan bunsod ng patuloy na pambobomba roon ng Israel. Mismo ang tinamaan. Okay. Kamusta na yung mga anak mo? Okay na yung mga bata? Casualty. Okay, wala nasaktan. Hindi naman grabe. 9:40 to open. Hello? 9 to 5. Hello? Bangungot para sa ating embahada sa Jordan na nakakasakop sa Gaza at nagko-coordinate sa paglikas ng mga Pinoy. Lahat nakabitin habang hindi nagbubukas ang Rafah crossing. Habang tumatagal po, parang mas nawawalan po kami ng pag-asa na mabuksan pa siya. Nang unang buksan ng border, mga truck para lang sa mga supply ang pinahintulutan. Naganap na ang pinakahihintay na pagbubukas ng Rafah crossing sa Gaza-Egypt border. At nakaantabay na roon ang ating embahada, gayon din ang ating kasamahang si Rafi Tima para sa pagtawid ng iba pang sibilyan galing Gaza, kabilang ang mga Pilipino. Kinumpirma ng ating mga sources sa Mel na 2 Pinoy na volunteers sa isang international organization sa loob ng Gaza ang kasama sa mga pinayagang lumabas ngayong araw. Sina Regidores Guerra at Darwin Diaz ng Doctors Without Borders. We need to evacuate our respective houses because it is unsafe already because the close proximity of the bombardment. The walls are shaking. Pag yung ganun, then parang lumindol siya. Kinausap ko na rin yung mga national staff namin. I told them, please, whatever happens to me, please burn my body and send my ashes back home. Mga Pilipino, may papalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us. Saturday daw at the latest. Andito po kami ngayon sa border ng Rafah. Marami po sa pamilya namin, wala po sa listahan. Pero paano makakatawid ang ilan nating kababayan kung hindi pinayagan ng asawa nilang Palestinian? Hindi ko naman po din masikmura na naiiwan ko po dito yung asawa. Sa gitna ng digmaan, nagsumpaan ng pagmamahalan. Memorable na rin kasi sa sitwasyon na ganito, na kakaiba. May kaba pa din pero happy. Sa araw ng pag-iisang dibdib nila sa Tel Aviv.
may mga puso namang nadurog sa Pilipinas. Disyembre pa sana ang uwi ni Loretta Alacre para sa kanyang ika-50 kaarawan. Halos tanan gihatag ya sa amon, sa utod ya, sa mga hinablos ya. Hindi pagkikyapon namon mapatol, wala na sa nanggayagin ko na kamang katama. Kahit na sino magulang, hindi niya matatanggap na mawawalan siya ng anak. Bagong kasal ang caregiver ding si Angeline Aguirre nang magbalik Israel, Setyembre noong nakaraang taon. Hindi daw niya iniwan yung alaga niya. Nakaka-proud ko kahit na sobrang sakit ko. Si Grace Cabrera, abo na nang maiuwi. Si Chris kasi matulungin, tapos maalalahanin sa mga kapatid. Mahal. Ipinagluluksa rin ng anak ng kanyang mga employer ang kababayan nating si Paul Castelvi na nasawi sa Israel. Sa pamilya ni Paul, handa ang ating gobyerno at tulungan ang kanyang pamilya. Goodbye, Paul. May you be like an angel watch over us. Paano po nila nagawang ganyan ang anak ko? Dahil napakabait po niyang bata. Ang Israel na tinulungan noon ng Pilipinas nang kupkupin ang mahigit 1,000 Hudyo na target ng mga Nazi noong Holocaust, may pangako. That the Israeli government will take care of the family. Silang 4 na nasawi. Kabilang sa 25,000 caregiver sa Israel. My God! Si Camilo Jasalva nalagay sa bingit ng kamatayan kasama ang inaalagaan. Nang sugurin ng Hamas ang kanilang tinutuluyan. Sabi niya, A for Kesef, where's the money? A for telephone, where's the phone? Nakaligtas sila nang ialok sa Hamas ang naipon niyang pera. Pero December, weekend na. Anytime. Dapat na magyari. Mapagmahal po yan sa pamilya. Paglalaban niya talaga ang pamilya niya. Sabi naman po niya, hindi daw niya kayang iwan yung alaga niya. Kaya babalikan niya pa. Kaya thank you God, talagang naligtas kami. It's really a testament of the Filipino spirit, which is malasakit. So yun yung na-realize ko na common trait ng mga Filipino doon. Ang ugat ng digmaan nasa yugto ng kasaysayan. Nang usigin ng mga Nazi noong World War II, nagbalik ang maraming Hudyo sa pinaniniwala nilang lupang pangako. Pero may mga nakatira na sa rehiyon ng Palestine na hawak noon ng Britanya. Ang problemang ito sa Palestine, ipinaubayan ng Britanya sa United Nations noong 1947. Yung pinakaugat nito ay yung naging desisyon sa United Nations noong 1947 na hatiin ang Palestine between a Jewish state at saka a Palestinian state. Noong 1948, itinatag ang Estado ng Israel. Kasunod nito, sumiklab ang Arab-Israeli War. Nanalo ang Israel at inukupahan ang ilang pangbahaging hawak dapat ng mga Palestino. Nakontrol ng grupong Hamas o Islamist Resistance Movement ang Gaza Strip. Nagpatupad kalaunan ng blockade ng Israel na lalong ikinagalit ng Hamas. Hanggang sa sumiklab ang bagsik ng Hamas na ginantihan ng Israel. Kaya sa Gaza, may mga Pinoy na naipit. Si Nadia, 4 na beses nagbabalik-balik sa border. Pero wala pa rin sa listahan ang pangalan ng mister niyang si Mahmoud. Ang una kasing abiso ng mga otoridad, tanging foreign passport holders lang ang papayagang makalabas. Mahirap po sa amin lumabas ngayon na hindi po namin kasama yung asawa namin. There are 22 left who have no security clearance. I think this is sensitive. This is private to the Israelis and the Egyptians. I think if there's an appeal, it should be the Palestinian government which makes an appeal. Or
Wala rin sa listahan ang pangalan ng mister ni Revelina Cargolio. Ngayon, gabi na po dito sa amin. Sa bahay nila sa Gaza, Ang ilaw na ginagamit po namin, battering maliit. Nag-iigib po kami ng tubig, hindi po yan naiinom po, panghuhugas lang namin po. umaasa silang makakatawid gaya ng unang batch ng mga Pilipinong nasundo mula sa Gaza. Okay, ingat ah. Oras-oras na sila kung tawagan ng mga taga-Philippine Embassy sa Jordan. Okay ma'am, na-publish na po yung listahan, nandun na po kayo. Igan, matapos sa ilang linggong paghihintay, nakatawid na sa Egyptian side ng Rafah border crossing ang mahigit 40 Pinoy mula sa Gaza. Papunta kami ngayon ng Ismailia. Hopefully doon nga namin ma-meet yung mga Pilipino na nakasakay ng bus galing sa Rafah border. Yan, dito kami ngayon sa highway. Sinarado daw muna yung highway dahil makapal yung fog. Hopefully hindi ito matagal. Ang bus na sinakyan ng mga Pinoy, ilang oras din palang tumigil dahil sa makapal na fog. So nandito na kami sa parang toll gate bago pumasok ng tunnel. Matapos ang ilang oras, nalapitan ko lang yung bus. Hello po. Filipino. Kumusta po kayo? Ang Pinay na nasugatan sa Gaza, kabilang sa mga nakalikas, kasama ang 7 niyang anak. Yung babalik sa naranasan na sobrang walang tubig, walang makain. Ligtas ding nakatawid si Isabelita, ang isa sa 2 OFW sa Gaza. 23 years po talaga ako hindi nakauwi. Nagtiis po ako doon dahil sa kahirapan namin sa Pilipinas. Sasabihin ko sa anak ko, siyempre yayakapin ko. Namiss ko na talaga sila, talaga sobra-sobra. Sa gitna ng mga kwento ng hirap, takot at panganib ng mga galing Gaza, kakaibang saya ang nakita ko sa 6 na taon na si Sarah. Masarap po! Masang bibigyan ka ng something. Ay, sagyan mo 7. Ay, hindi na. Sa'yo yan. Sa'yo. Friend mo na ako? Oh. Okay. Hindi. Ano pangalan ko? Brother kita. Brother mo ako? Wow! Kasi brother na kayo nakawag sa brother din kita. Nakakatuwa na may ganun pa rin na hindi nasira nung giyera yung kanyang inosenteng pagiging musmos. Sino kausap? Ang ina ni Sarah at 2 kapatid ang naunang nakapasok sa Egypt. Pero kinabukasan, kasama na sa mga nakalusot sa border ang kanyang ama. Thanks for the Philippines, the president, the ambassador, the staff. Habang ang di pagsuko ni Nadia, nagbunga. Sa 5 nilang subok, nakatawid si Mahmoud sa Rafah border kahit wala siya sa listahan. There's a statement that has been made by the Ministry of Foreign Affairs of Israel that the Palestinian spouses of our nationals will be allowed. Ang OFW na si Isabelita Vallejos Balala, 23 taon nang hindi nakakauwi sa Pilipinas. Mga balugado po kayo. Magsisa kayo. Sabi ko sa inyo, nanginig pa akong girl. Na-trauma talaga kami. Maraming salamat sa buhay siya na nakapiling namin sa ngayon. Habang si Revelina, balik Pilipinas na matapos ang halos 20 taon. Kasama niya ang mister na Palestinian, 2 nilang anak, manugang, at 4 na taong gulang na apo. Para akong nakarating sa langit sa tuwa. Pero may problema. Hindi ko pa alam kung paano magsisimula, kung nakikiusap lang po ako sa inyo na sana naman mabigyan niyo ako ng matirahan. Dahil tubong Rosario La Union sa Revelina, tinawagan ni Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer ang DFA La Union. Nakausap din nila ang mayor ng Rosario La Union. Matutulungan kayo ni Mayor, pero magstay muna daw kayo sa isang hotel tonight
and then may susundo sa inyo. Walang bahay. That's why the DFA gave you $1,000 so you can use it to reintegrate. Ang OWA nag-alok din ng matutuluyan sa magdamag ni Revelina kahit hindi siya OFW. Minabuti ng DFA na tumawag din sa ilang opisyal ng gobyerno at LGU. Makalipas ang 5 oras, dumating ang mga taga-Taguig LGU. Welcome to Philippines. Maraming salamat po. At inihatid si Revelina sa hotel na pansamantala nilang tutuluyan. Hapon ng araw din yun, dumating naman sina Nadia at Mahmoud. Pakiramdam ko talaga parang nakalaya ako eh. Sobrang grateful ko po talaga ngayon na nandito na ako sa Pilipinas. Malayo na sila sa giyera, pero emotionally we are still not okay. Really, it's our heart still with our family there. Kahit na pagod kami, pag nakahiga na kami, hindi pa rin po kami makatulog talaga. Kasi yung utak po namin nasa Gaza pa rin hanggang ngayon. Ligtas na sila, pero yung takot nila para sa mga kamag-anak nila nandun pa rin. Nasa 60 Pinoy mula Israel ang nakatakdang umuwi sa Pilipinas. Mga repatriation dami. Kita po tayo sa airport, kasabay ko kayo sa flight. Pagdating sa airport sa akin. But for this fourth batch, there will be more hotel workers, around 32 hotel workers and 28 caregivers coming home. Actually, first time ko pong nakarinig ng siren. Hindi po namin alam ang gagawin namin. Si Mark na 7 buwan lang naging hotel worker sa Israel. Isa sa mga uuwi. Mao, safe akong uwi na. Malapit na. Ay, makikita ko ng mga anak ko. Tinanong ko siya bakit ka-uuwi. Ang sabi lang niya is panahon na para makita na niya yung anak niya. Ang caregiver namang si Fatima, uuwi matapos ang 8 taon. Sinong pinaka-excited na makita? Asawa ko po, tsaka ang nanay ko. Cabin crew 7 minutes for arrival. Thank you. Sa connecting flight mula Abu Dhabi, Panaiya, nakabibingi ang katahimikan ng mga OFW. Habang ang pamilya nila sa Pilipinas, pag nanay ka, siyempre hindi ka makakatulog, mag-worry ka. Ang hirap din kasi ka. Nangangulang mag-isa. ang mister ni Fatima, sumundo kahit masama ang pakiramdam. Taong 2020 pa sila huling nagkita. Halo-halong kasabigan. Natatakot hanggat naando pa yung aeroplano. Pero nung nasa Abu Dhabi na, okay na, nakakatulog na ako nun. Welcome back po. Sa wakas, nasa Pinas na! Thank you, Lord! Pagin mo si Mark. Mark! Hindi mo ka na si Daddy. Hindi mo na alis si Daddy. Hindi mo na alis. Nakakalungkot na masaya pero walang ibang choice para mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Masaya na. Kompleto na kayong pamilya. Si Arnel, tila nabunutan ng tinik sa dibdib nang makita ang may bahay na si Fatima. Ang bango mo, naganda ka. Sa bahay, mainit din ang pagsalubong. Uuwi mang salat sa ipon. Walang katumbas naman ang saya sa pag-uwi na ligtas. Wala nang bomba dito, anak. Naamoy ako eh. Isang Pilipino ang kabilang sa mga bihag ng grupong Hamas na kanila nang pinalaya. Pinakawalan ang caregiver na si Gelinor Jimmy Pacheco kasabay ng 4 na araw na ceasefire ng Israel at Hamas.
kabilang siya sa halos 2 buwang naging hostage. Wala na talaga akong pag-asang mabuhay at saka wala na akong pag-asang makabalik sa pamilya ko. Umugot ako sa unang-una sa Panginoon eh. Dasal ako ng dasal. At pangalawa sa mga anak ko. Kaya ko ito pa. Matapos ang 4 na araw, si Noraline Babadilla naman ang pinalaya ng Hamas. Ilan lang sila sa mga hindi sumuko. Nagsakripisyo ng buhay. Nagpamalas ng tatag at kabayanihan. I will never leave you until you die. And if you die, I will go home. Naipit sa peligro. Ilang tao pa po ba dapat mamamatay? Yung mga Palestinian po, hindi po yan numbers eh. Tao po yan eh. Tao po yan, may pamilya, may pangarap. Nagtiis. At hanggang sa huli, if you think that you are still afraid, kumapit. But remember the promise of God. At nanalig. That until the end, He will be there with you. When all I see is burning ashes away now.